And syempre, kung OFW ka, na sobrang sipag mo, di ba, deserve mo rin to. Di ba, deserve mo yung magbago yung buhay, deserve mo na makauwi for good, deserve mo na makasama mo yung mga anak mo. Di ba? Kasi syempre, kaya nga kayo nag-abroad para sa kanila. Alright? So syempre, panoorin mo yung video na to. Namnamin mo. No, gusto ko namnamin mo to kasi para sa'yo to. Nakikita ba, Prof. Ace? Waiting pa. Okay na. Alright, go. Alright, so sa lahat ng mga anak ng OFW na nakita mo yung video na to, ang sakit, di ba? Kasi hindi mo alam kung ano yung pinagdadaanan nila araw-araw habang nagtatrabaho sila sa abroad. Tama ba? Ay, sorry. Wait lang na. Hindi mo alam, tama ba, kung gaano kahirap yung araw-araw na nararamdaman nila, kung gaano kasakit na hindi nila maibigay yung mga bagay na gusto mo. Pero ikaw, dahil gusto mo yung isang bagay, nagtatampo ka pag hindi binibigay sa'yo, pag hindi mo nakukuha. Tama ba? Marami sa ating mga anak na ang gusto lang yung pangsarili lamang. Tama ba? And napaka-bless mo kung ikaw yung anak na lahat is naibibigay sa'yo. Napakaswerte mong anak kung lahat ng mga luho mo sa buhay na ipoprovide ng magulang mo. And gusto ko lang po mag-sorry sa lahat ng OFW na nandito ngayon na ginagawa nyo tamad yung mga anak nyo, na every time na humihingi sila sa iyo, pambili ng sapatos, pambili ng damit, pambili ng bag, ano ba, ibinibigay nyo. Guys, as sa OFW, gusto ko turuan mo yung anak mo na mamulat, na mamuhay ng mag-isa. Turuan mo silang maging masipag at na maging responsible. Kasi hindi habang buhay nandyan ka. Hindi habang buhay OFW ka. At hindi habang buhay kaya ng katawan mo na magtrabaho. Paano pag nagkasakit ka? Anong ibibigay mo sa kanila? Paano pag wala ka na? Paano yung mga anak mo na naiwan na nakaasa lang sa'yo? Kaya para sa akin, yung anak mo, turuan mo. Turuan mo kung paano kumita ng pera. Marami sa mga OFW ang nagsasabi, ay ayaw ko nang maranasan yung hirap na naranasan ko ngayon ng mga anak ko. Guys, mali po yun. Kaya lang sila nagiging marupok, nagiging mahina. Kasi bakit? Hindi sila napapatibay ng panahon. Bakit? Ibinibigay mo yung mga gusto nila eh. Diba? Na para sa kanila wala lang. Na hindi nila nabibigyan ng value yung mga bagay na nakukuha nila. Kasi bakit? Kasi binigay mo. Hindi naman nila pinaghirapan. And sa lahat po ng OFW, gusto ko marinig mo to. Alright? Marami po sa mga OFW yung nagsasabi na ayoko yan. Hindi ko yan hilig.
interesado dyan. Right. Sa lahat po ng OFW, lahat ng magulang, lahat ng empleyado na may pangarap sa buhay na nagsabi na hindi ko hilig dyan, hindi ako interesado dyan. Pakinggan mo to kasi para sa'yo to. Ang hirap sa atin na kapag may nag-offer sa atin at sinasabi natin na hindi ko hilig yan, hindi ko gusto yan, ayokong sumali dyan kasi baka maloko lang ako, baka may scam lang ako, sayang yung pera ko. Guys, tignan mo muna bago mo sabihin na hindi mo hilig or hindi ka interesado. Bakit? Ako nga hindi nga rin ako interesado sa ganito before. Pero dahil sa security ng family ko at gusto ko magbago yung buhay ko at buhay ng pamilya ko, pinakinggan ko, sinubukan ko kasi hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan, tama. At ang tanong ko sa'yo, as OFW, hilig mo rin ba yung ginagawa mo right now? Hilig mo rin ba, di ba, napagalitan ka araw-araw ng amo mo even wala kang ginagawang masama? Hilig mo rin ba na magkudkod ng inidoro dyan sa abroad? Of course not. Sorry po, pero real talk lang. Gusto ko lang na ma-realize mo at tignan mo yung mga bagay na hindi mo hilig. Kung yan ba is nakuha mo na yung mga pangarap mo? Or naabot mo na ba yung mga bagay na gusto mo? Kasi kung hindi pa, pagdudahan mo yung ginagawa mo right now. Okay? Tignan mo, okay? Kung may mga kasama ka dyan sa abroad na mas matagal pa kesa sa'yo. Okay? Much better na ma-realize mo na kung ano yung present nila, I am sure yun yung magiging future mo. At I know hindi mo gugustuhin na puro resibo at edad lang ang maipon mo. Tama. Or baka naman, tulad mo, nagpe-pray din sila or humihingi lang din sila sa higher creator na bigyan sila ng magandang opportunity na pwedeng makatulong sa kanila. Pero tulad mo, hindi iginagrab yung mga ganitong klaseng opportunity. Aba, sorry wag kang masasaktan pero real talk po yun. Takot silang maloko, takot silang sumubok kaya ayaw nilang subukan yung opportunity na pwede namang makatulong sa kanila para makaipon, para makapag-forward dito sa Pilipinas. Tama ba? Why not subukan mo? Yung mga bagay na hindi mo hilig or yung mga bagay na hindi mo pa nagagawa before, subukan mo lang. Kasi mali mo, ito yung magpabago ng buhay mo, especially ng family mo. As OFW, na may nag-offer sa'yo na pwede kang kumita para makatulong sa'yo, di ba dapat iginagrab mo? Kaya ka nga nag-abroad eh. Bakit? Kasi gusto mong kumita ng pera. Gusto mong makaipon. Gusto mong makapagpundar ng bahay. Pero bakit pag may nag-offer sa'yo, tinatanggihan mo? Tama. Bakit tinatanggihan mo? Dapat iginagrab mo kasi bakit? OFW is not a lifetime job. Hindi habang buhay nandyan ka. At hindi mo deserve na malayo ka sa anak mo. Hindi mo deserve na araw-araw kang pinapagalitan ng amo mo. Hindi mo deserve na saktan at abusuhin ka. Hindi ko nilalahat, pero marami po sa mga OFW, yan po yung experience. And right now, yung mga OFW na ginawa lang din naman tong part-time before, tignan nyo, for good na sila ngayon. And kumikita doble pa sa kinikita nila sa abroad. Like Coach Junjun Manalo, Coach Criselda Manalo, Coach Annie Lampaka, tama ba? Janet Taroyo, at marami pang OFW na natulungan ang community natin na makapag-forward. May mga nakagawa na I am sure magagawa mo rin. Subukan mo lang, huwag kang matakot. Kasi kung ilang taon ka na sa abroad na hindi ka naman natakot eh. Diba pa
pa nagagawa. Na I'm sure ito yung pwedeng magbigay sa'yo ng breakthrough ng buhay mo bilang isang OFW. Kung gusto mo kumita ng malaki, gawin mo yung 3 step to million, mag-VIP account ka kasi I am sure sobrang bilis lang na mahihit mo yung first million mo dito. Gawin mo yun, mag-VIP account ka, ibigay mo yung full of potential mo na pwedeng makatulong sa'yo kasi I am sure miss na miss mo na yung magulang mo, miss na miss mo na yung asawa mo, miss na miss mo na yung mga anak mo, and I am sure maraming OFW na umaalis na kompleto yung pamilya pero umuuwi, wala ng asawa, hindi na kilala ng anak. Bakit? Walang kwenta yung 50 million per month, walang kwenta yung 20 million per month kung wala ka ng pamilyang uuwian. Walang silbi yung sahod mo monthly kung yung anak mo hindi mo maalagaan. Tama. Para sa akin guys, as OFW, nakita mo ang community na mayroong magandang sistema. Gagawin mo na lang, ikaw lang talaga yung kulang. Gawin mo to para sa mga anak mo. Gawin mo. Kasi ibig sabihin, ikaw yung first na magiging milyonaryo sa buong pamilya mo. And imagine that. Marami sa atin gustong magbago yung buhay. Marami sa atin ang gustong may mangyari na mabago ang buhay. Pero ang tanong, paano tayo aasenso? Paano magbabago yung buhay natin? Kung puro negative yung laman ng utak mo, ayaw ko niyan, may scam ako, maluloko ako dyan. No. Hindi mo malalaman kung hindi mo susubukan. Paano ka aasenso kung ayaw mong sumubok? Paano ka aasenso kung takot ka sa opportunity na katulad nito? Yes, marami pong opportunity na hindi legit. Pero titignan mo yung community na sasalihan mo. Kasi pag mayroong sistema na marami nang naging milyonaryo, I am sure hindi ka maluloko. And kaya lang naman maraming na-scam, maraming naluloko, maybe hindi nila inaral, maybe wala silang alam. E di aralin mo para hindi ka ma-scam. Aralin mo para may puntahan yung pera mo. And good news, ang ating community, tutulungan ka. Hindi ka titigilan hanggat hindi kayo mayaman. Yun po yung community na nandito ngayon kung saan ka nabibilang. And as OFW, yung sitwasyon mo right now, sapat na po yan para magpursige ka sa buhay, para gawin mo to. Maraming OFW na kunting hirap lang, ayoko na. Kunting hirap lang, umaayaw na, sumusuko na, bumibigay na. No. Mas mahirap, malayo sa anak. Kung para mag-share ng opportunity na katulad nito, masarap po guys yung makatulong ka sa ibang tao kasi yun yung priceless. And sabi ko nga, sa lahat na naging experience kong trabaho, ito yung pinaka nagustuhan ko. Bakit? Kasi dito, hindi lang buhay mo yung pwedeng magbago. Hindi lang buhay ng pamilya mo yung pwedeng mong baguhin. Pati po buhay ng ibang tao pwedeng mong mabago. At yun yung hindi mababayaran na kahit na anong klase or halaga ng pera. Okay. As OFW, imagine mo, yung kamay mo right now, tignan mo, kung OFW ka, sige, tignan mo. Tignan mo sa lahat ng OFW. Ate Rio, tignan mo yung kamay mo. At Domilin, tignan mo yung kamay mo. Ate Roslyn, tignan mo. Kung deserve mo ba yan? Baka araw-araw sumasakit yan. At ang tanong, deserve mo ba na malayo sa mga anak mo? Deserve mo ba na malayo ka sa family mo? Ang tanong, deserve mo ba talaga yan? Minsan kasi, alam mo yung mind natin, kailangan po natin kakampi natin yan. Kasi normally,
Kaya lang naman nagkakadileche-leche yung buhay ng ibang tao or karamihan. Alam mo kung bakit? Yung mind nila is hindi po nila kakampi. Anong ibig kong sabihin? Yung imagination nila, ginagamit lang po nila parati sa pagre-rewind ng past. Tama? Yung mga nangyayari na pain in the past, tama ba? Nire-rewind lang nila. Kaya medyo tumatagal yung pag-asenso or pag-usad. Bakit? Puro past yung nasa utak. What if this time, imagine mo naman na yung buhay na gusto mo o yung mga pangarap na gusto mo, yun yung i-imagine mo. Kailangan palitan po natin yung mindset natin ng past. What if, imagine mo, kung meron man sa lahat ng mga sinabi ko ngayon na pwedeng tumatak sa'yo, yun yung word na imagine. From this moment, okay, from this day, okay, imagine mo yung mga magagandang mangyayari sa buhay mo. Imagine mo yung mga deserve mo. Imagine mo yung mga pangarap mo na deserve mo. Imagine mo yun. Kasi tignan mo, ang bilis lang ng pagbabago ng buhay mo kapag puro positive yung laman ng utak mo. Guys, as OFW, deserve mo. Nakasama mo araw-araw yung anak mo. Deserve mo na araw-araw mo nakikita na halika na yayakap yung anak mo. Tama ba? Deserve mo yun. And kapag ginawa mo yung 3 step to million, I am sure wala pang 1 taon. Pwede mong mahit yan. Gawin mo lang ng tama yung sistema para matapos ka ng tama. Alright? Yun lang. Thank you so much. And back to our host, Coach Mary Rose Madrilejos.